medyo intense yung mga eksena doon sa trailer. Ano ba, parang nalito lang kami, ano ba siya, parang rebuton, something, ganyan ba siya? Konting kwento tungkol sa itong kirot-kirot. Isa itong kwento sa isang mag-asawa na may pinagdadaan ng sakit, kirot sa puso. So parang it's more on very revengeful yung mga eksena dito. Rino. Ayan, from the title itself, Kikirot-Kirot, talagang ma-feel nyo pa lang sa trailer yung kirot na pinapahiwatig ng movie namin, which is yung mga challenging parts na yun nga mag-asawa, which is si Kuya Mark Janicio, si Ate Sky Gonzaga, and doon ang mapapasok ang character ko. Kaya abangan nyo, guys. Doon sa last part ng trailer, merong parang kutsilyo. May ano ba siya? May significant ba siya sa movie na nagkaroon ba na parang intense, ano ba, na eksena doon? Action? Parang meron siyang ganon. Meron siyang ganon, pero wala masyadong pinakita. Parang ano lang siya, idea. It's like an idea na merong patayan na nagaganap. Okay. Ano lang, curious lang kami. Related ka ba kay Katrina Halili? Hindi po, pero nandun po ako sa family. No, siguro malayong relative. Ayun, malayong tita po. Pero ang kamag-anak ko po is si Aurora Halili. Ayun po, siya po. Sa Star Circle si... Opo, sa Star Circle. Paano mo naging relative? Kapatid ko siya ng daddy ko. Pamangkin? Pamangkin po ako. Ano lang, buti pumayag na, syempre iba yung ginagawa mo BMX. Paano yung naging acceptance ng family sa ginagawa mo? Ayun, especially sa hindi naman po natin matatago na very explicit yung ginagawa for BMX movies. Pero iba po kasi yung tiwala sa akin ng parents ko, lalo na po yung side ng family ko. Dahil alam po nila na gusto ko po talaga maging isang actress. And alam po din nila sa sarili nila at sa puso nila na super gusto ko po talaga umarte. Simula nung bata pa lang ako kasi yun nga po, nung nakita ko po umaarte yung tita ko, doon po ako na-inspire kasi syempre kinuha po siya calendar girl, super ganda po niya, tapos super bitit ng itsura. So sabi ko nung bata pa lang ako, gusto ko talaga maging isang ganda din, maging model, umarte, magpasaya ng mga tao. Kasi I've seen a few clips na, ayun, yung, kung natatandaan niyo po yung okat-okat. Ayun, napanood ko po siya. So, simula po noon, lalo na po yung Home Along the Riles, na-inspire na po ako sa kanya na umarte. Ayun. Nagkaroon ba ng pointers, kasi syempre artista rin si tita mo, nagkaroon ba ng pointers, syempre pumasok na rin sa showbiz, nagkaroon ba siya ng tips and advice para sa'yo? Of course! Sobrang dami po. Ang pinaka na in-advise na po sa akin is love the craft. Love what you're doing. Be consistent. Just show up. Kasi sa pagkakasabi niyo po sa akin na just show up, palagi mong kailangang ipakita sa mga tao na talagang gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Kasi hindi naman po natin may tatanggi talagang sa industriya po namin is may kailangan ka talagang patunayan. And may kailangan ka talagang mailabas na, syempre, na maipakita mo yung sarili mo as it is. Ayun. Sundot ko na rin, kamusta na yung tita mo ngayon? Ano na ginagawa niya? Ayun, ano mo siya? House mom. Housewife. Hindi ba tayo namimiss ng tita mo yung pagbalik ng showbiz? Hindi naman na kukwento Ayun, nami-miss niya naman po kasi from time to time napagkukwentuhan po namin siya. Dahil, ayun naman, super naging matagal din po yung yung karera niya sa showbiz eh. Yun, kung kilala niyo po si Don Lauren, yun po yung naging asawa niya, Star Circle din po siya, for ABS-CBN. Opo, nasa abroad na po sila. Opo, police po sa Canada. Okay. Napanood niya ba yung mga ginagawa mo?
ayun, trailer lang po yung mga pinapanood nila. Pero, syempre, in-advise ko din po sila na kung hindi kayang panoorin, huwag nyo nang panoorin. Pero, ayun, sabi naman nila sa akin, lalo na yung last month, kasi Mother's Day, sabi na tita ko sa akin, super proud na daw po sa akin. And she wants me to be happy. Ayun. Yan lang. If you don't mind, ilang taon ka na ngayon? I am 20 years old today. Today. Thank you po. Birthday mo today? Hindi po. Hindi po. Nag-birthday po ako last February. Okay. Akala namin today. Hindi po. Okay. Thank you. Thank you po. Sky, hi. Yes po. Hello. Na-mention na rin naman yung Halili tapos Gonzaga ka. Related ka ba sa mga Gonzaga? Hindi po. Actually, hindi ako sure, pero I don't think I'm related to, sa mga Gonzaga dito sa Pero real name mo yung Gonzaga? Yes po. Oh, okay. Hindi ba naging pressure sa'yo? Kasi syempre, pag Gonzaga, may mga kilala lang sila sa showbiz. Actually, nabi-pressure ako. Maraming nagtatanong din sa akin if related kami or tinutulungan ako sa dito sa industry na to. But yeah, it's really, I'm really pressured, but all I need to do is to do my best. Would you consider na yung surname mo related, matunog sa showbiz, naging advantage ba siya for you? As of now po, hindi. Hindi naman po. Okay. So, masasabi mo na ikaw yung gumagapang para sa sarili. Yes po. Okay. Thank you. Thank you, that was Kiko Escuadro from Dark PH. Up next, we have Miss Astro Moyo of TikTok and People's Journal. Sa inyong dalawa, nung pinasok niyo ang industriyang to, syempre, tulad ng mga sinabi niya, parati yung sinasabi niya, gusto namin umarte, gusto namin mag-showbiz. Pero nung mabigyan kayo ng break, pagpapasexy ka agad ang ginawa niyo. So, at that time ba, nung pinasok niyo ito, handang-handa kayo kung ano man ang magiging reaksyon, hindi lang ng pamilya niyo, mga kaibigan niyo, kundi ng ibang tao. Of course, ako po, before I signed with BMX, talagang nagkaroon po ako ng, tatabuta. Nagkaroon po ako ng 1 week na talaga, na parang palugit about it bago ako mag-sign. Kasi talagang pinagdasal ko po na kayanin ko yung pressure. Siyempre yung mga magiging reaction ng mga tao sa paligid ko, lalo na po yung mga nagmamahal sa akin. At the closest ones na malapit po sa akin. Siyempre, talagang hinata ko na po talaga yung sarili ko eh. And expected na po talaga yung magiging reaction nila, mapa-violent reactions man, mapa-side comments man, mga kachismisan naman. Pero alam ko kung ano kasi yung pinasok ko in the first place. So, ayun po. Sa akin naman po, before ako nag-enter dito sa industry na to, kinausap ko yung mother ko. So, siya talaga yung unang kinonsult ko about this. And she's very supportive. Sabi niya, yes, I think it's a good, idea na papasok ka sa ganung industry. She believed in me and she told me na do your best, love your job, and do the transition na lang din. So, marami daw siyang nakikita before na nag-start into this industry and very successful naman. So, she believed in that na, she has faith in me. So, yun lang din yung pinaghahawakan ko. Thank you. Hindi pa kasi kayo tao nung mauso ang mga, that time ang term kasi hindi pa ginagamit yung word na sexy. Bold films, bomba films, nung late 60s to 70s. Pero ngayon nga, kung tutusin, mas medyo tame na, no? Medyo, pag sinabi mo sexy, hindi ganun katindi ang dating. Okay, but in fairness din naman, like what you said, maraming mga nagpa-sexy or bold before na mga successful and critically acclaimed actors and actresses. So, meron ba kayong napanood before na mga bomba films na
hanggang ngayon, active pa rin yung mga stars na yon. At the same time, magagaling sila. I'm sure kahit paano, you look up to them. Yes po. Actually, pinapanood ko yung mga movie ni Rosana Roses po. Yes, isa po siya sa mga nililook up ko po. So, and she's still in this industry. Hindi na siya nagsa-sexy films, but she did her part and she did it well. Ayan. Siguro ang pinakauna kong, ayun nga, bomba films na napanood ko is yung Sex Drive. So, si Maui Taylor and sino nga yun? Sorry po. Yes, ayun po. And nung nakikita ko po si Miss Maui Taylor sa mga films na yun na ginagawa niya, grabe din po yung paghanga ko sa kanya kasi sabi ko grabe yung lakas ng loob niya as an actress to portray this challenging role. So, up to now po, talagang humahanga ako sa kanya kasi grabe yung pagaspas ng karera niya hanggang ngayon. Ayun po. Thank you. And lastly, anong preparations ang ginagawa nyo whenever you're doing sexy or intimate scenes sa mga pelikula nyo? Ayan, one of the preparations po is, syempre, reading the script, talagang paragraph per paragraph. And kinakausap ko rin po yung mga ka-intimate scene ko within that day. Kasi may mga days po talaga na meron namang wala, meron din meron. So, on the day na meron kaming gagawin na super intimate scene, talagang kinakausap po with communication and help of the directors and assistant directors po namin. Ayun po yung ginagawa ko. Thank you. For me po, it's very important talaga na basahin yung script kasi iba-iba kasi yung love scenes eh. May intense, merong passion, you know. Iba-iba siya ng parang genre yung love scene. So, we have to read the script para alam namin yung anong dapat gawin. And of course, yung proper hygiene